Maybe one day, he will see me more than just my naked body. He wasn't like that when I saw him talking to Marian last time. Nanigas ako sa kinauupuan nang sambitin iyon ni Raquel. I tried to suppress my emotions. What do you mean? Is he still talking to Marian? Napaikot siya ng mga mata. Of course he is. It's not like he has still moved on, oh. Husa niyang natakpan ng bibig niya. I'm sorry. Bumigat ang paghinga ko, ngunit suminghal upang hindi iyon ipahalata. It's fine, I just want to ask. Wala na rin akong update tungkol sa kanila eh. Hindi mo kailangang mag-DM sa akin tungkol doon since alam ko na naman yon. Napaka-unbothered mo talaga, Audrey. Tama yan. Hindi ka dapat magpapa-apekto kay Marian. Ano naman kung nasa kanya pa rin ang affection ni Kuya? For all we know, she's nothing but second-rate. Trying hard. Copycat. Raquel, you're becoming a kontrabida. Kakanood mo yun ng teleserye eh. She flipped her hair. Dapat talaga bata pa lang ako, nag-artista na ako. I have so much talent pa naman. Pinilit kong makipagsabayan sa mga biro at topics niya. Subalit ang puso ko ay naiwan na kay Marian at Zach. To think they're still seeing each other now that we're married, may kung anong tumusok sa puso ko. Marian is Zach's ex-fiancé. Nalaman ko yun mula kay Raquel nang makita ko ang picture ng babae. She looks so much like me na kinagulat ko pa ng husto. Magkaiba man kami ng tangkad at hubog ng katawan, ang mga mukha namin ni Marian ay halos magkapareha. Kung hindi lang din sa naiiba nitong hugis ng mukha, ay para na kaming pinaglayong kambal. Alam kong hindi lang iyon coincidence. I may be a substitute for her. Kaya naman, kahit na maraming risk ang artista na tulad ko, ay ako pa rin ang piniling pakasalan ni Zach. Lagi akong nagpapanggap na parang wala lang yun sa akin. Subalit hanggang kailan ko pa matatago ang nararamdaman ko. Gayong nakikipagkita pa rin siya kay Marian. What would happen to me if, at the end, he still chose the original over the replacement? I've been tossing around the bed, but I can't seem to fall asleep at all. Napaupo ako sa kama, saka napabuntong hininga. Kinuha ko ang cellphone ko sa ibabaw ng drawer at tinignan ng messages. Sa hindi mabilang na pagkakataon, ay muli akong nadismaya. Bakit pa nga ba ako umaasang ita-text niya ako para i-update sa buhay niya? 11 p.m. na subalit hindi pa rin umuwi si Zach. Alam kong 5 pa lang ay out na niya. Kung overtime man, dapat kaninang 9 o 10 pa siya nakauwi. If he's not going home, then fine. Kaya nga't ayoko masanay na katabi siyang matulog eh. Kasi ako itong nagsisuffer kapag bigla-bigla siyang nawawala. Gumaganti ba siya sa akin o baka naman may ibang pinagkakaabalahan? Not to mention, Marian? Shit, I shouldn't feel like this. Napahilamos ako ng mukha sa pagkadismaya sa sarili. Subalit sa kalagitnaan ng panlulumo, ay malakas na tumunog ang cellphone kong hawak. Taranta kong tinignan ang screen sa pagkakalang tumawag na siya sa wakas. Subalit agad ding natigilan nang makita ang pangalan ni Landers na imbes na sa kanya. Malalim ako nagpakawala ng hininga bago yun sinagot. Landers, why are you calling late at night? Audrey, nasan ka na? I've been waiting for you to come here. Maingay ang background sa kabilang linya kung kaya't sumisigaw siya. Ha? Bakit? Anong meron? What do you mean? Anong meron? Hindi mo ba na-receive ang message ko kaninang umaga? Ah? Inalis ko ang aking cellphone sa aking tenga para halongkatin ang messages. Subalit walang bagong text na natanggap. No, Landers. Wala akong natanggap na message. Anong meron? That's weird. Ikaw pa nga unang minessage ko eh. No wonder I didn't get a reply. Anya. Anyway, I told you na huwag kalimutan ng birthday celebration ni Direk Sam, but I know it's you, so you'll still forget. Nandito na lahat ng stuff, so come here. We've been planning this since last month. Oh! Napatulan ako, paalis sa kama. Oh my gosh, bakit nakalimutan ko na birthday ni Direk? Wala akong gift or anything. Wala rin akong na-prepare na masusuot. No need. Pwede mo namang hinahabol ang gift sa susunod eh.
But now it's important for you to show up or else magtatampo si Derek. We're only wearing casual clothes. You don't have to overdress. Nagmamadali akong tumakbo sa closet ko para maghanap ng maisusuot. Anything will do? Yes, dear. Nagsisimula na kayo? Text me the location now and I'll get ready. Kakasimula pa lang, nasend ko na location, but huwag magmamadali ha. Be careful. Yes, thank you. Bye now. See you. Pinaba ko ng tawag at nagsimulang pumili ng black jeans, white top at black jacket. Tutalay casual lang naman at gabi na. Light makeup lang din ang niligay ko. Hindi ko pa rin matanggap na nakalimutan ko ang night out na ito. Masyado ko namang problema sa personal kong buhay at nakakalimutan ko na magsaya. Dahil tulog na halos lahat ng mga maids, maging si Faye, hindi ko na siya inabala pang gisingin at tahimik na umalis ng mansyon. Ganoon din si Kuya Pierre, kung kaya't kinuha ko ang sarili kong sasakyan para magmaneho sa sarili ko. Wala pang 30 minutes ay nakarating na agad ako sa nakareserve na bar. Pagpasok sa loob ay nabingi ako sa lakas ng music at nawili sa mga nagsasayawan ng mga staff ng The Wife's Illicit Affair. Audrey! Nagmamadaling lumapit sa akin si Landers nang may malaking ngiti sa labi. Landers! Bahagya namin niyakap ang isa't isa at agad rin humiwalay. Nasaan si Direk Sam? Inside, let's go! Hinila niya ako sa loob. Maraming tao ang nilusutan namin. Ang iba pa'y nakita agad ako at binati. Mabilis ko lamang silang tinutugunan at patuloy na sumusunod kay Landers. Nang makarating sa VIP room ay doon ko lamang nakita si Direk Sam, kasama ang mga tao sa likod ng aming umiiring teleserye. Direk Sam, happy birthday! Masigla akong lumapit sa kanya. Finally, my dearest, you made it! Nakakahiyaman na wala akong dalang kahit na ano kundi ang sarili ko, ay para namang wala lang yun sa kanya. Agad nila akong inabutan ng baso ng alkohol at nagkwento tungkol sa mga feedbacks ng aming teleserye. Hindi mapagkakaila ang pagkatuwa ni Direk Sam sa aming palabas, lalo pat hindi iyon nawawala sa trending. Yun halos ang bukang pipig niya, kahit pa ngayon ay kaarawan niya. Hindi nagtagal ay nahawa ako sa katuwaan nila at agad na nakipagsabayan. Subalit sa kalagitnaan ng kasiyahan ay tumunog ang cellphone ko. Nang tignan ko ang screen ay nakita kong may 2 mensahe si Raquel. I can't believe my eyes. Nakita kong kumakain sa restaurant si Kuya kasama si Marian by accident. Kasabay niyo ng litrato ni Zach kasama ang isang pamilyar na babae na lapis kong kahawig. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Pareho silang mukhang masayang kumakain habang magkatapat. Nakakatindig balahibo kung gaano ko kamukha si Marian sa anggulo na ito. Mabilis na bumigat ang paghinga ko dahil sa pagdagundong ng aking puso. Tumalim ang mga mata ko sa larawan at ramdam ko ang pag-iinit ng mga mata ko. May kung anong maalat ang nalalasahan ko sa aking dila at walang ano-ano kong tinungga ang isang baso ng alak upang mabura iyon sa aking panlasa. Nang hindi makontento ay muli akong naglagay ng panibagong alak sa aking baso at sunod-sunod iyong tinungga. Audrey, are you okay? Pinukaw ko ni Landers sa aking tabi. Natauhan ako sa ginagawa at napatingin kina Direk Sam na masaya pa rin nagkukwentuhan. I'm fine, Landers. Labas muna ako sandali. Paalam ko sa kanya dala-dala ang bote ng alak. Ha? Hoy! Ayokong magkagulo sa katuwa nila dahil sa nasira kong mood. Kaya naman nagmamadali akong pumunta sa isang bar table para mapag-isa. I don't fucking get it. If Zach is still in love with Marian, why did he wait to marry her instead of hurrying it up with me? Ayon kay Raquel, ilang taon nang magkasama sina Zach at Marian at sigurado ng pamilya nila na silang dalawa magkakatuluyan. Hindi man niya sinabi sa akin ang rason ng paghiwalay nila. Basta na lamang nagpunta si Marian sa US at doon nanirahan ng maraming taon. Habang naging abala naman si Zach sa pagpapalago ng kayamanan ng pamilya niya at sarili niyang negosyo. Kung kaya't matagal na panahon din silang nagkawalay. But out of nowhere, Zach announced that he was going to marry me all of a sudden. Siyempre, ayaw ng parents niya sa cheap na artista katulad ko, lalo ng mother-in-law ko.
But when his family saw how Morgan and I looked so much alike, they dropped the topic and let him do what he wanted. Huh? Aren't I perfect substitute? Pinikit ko ang mga mata ko nang maramdaman ang pangingilid ng aking luha. What did I do to deserve a loveless and happy marriage? Lahat naman binigay ko kay mama simula pagkabata. I gave up my education para makapag-focus sa pag-aartista at matustusan ang pangangailangan niya. Sumunod ako sa kahilingan niya magpakasal sa lalaking yun para sa pera at mabayaran lahat ng utang niya. Now, I'm carrying the burden of being Zach Saavedra's wife. If you can't love me, why not annul me, marry her, and be done with it? Nagpakasasa ako sa alak habang pinapanood ang mga staff na sumasayaw sa dance floor. I wish I could be that happy and free. Why not? Nagulat ako nang tumabi sa akin si Landers. May pag-aalala sa itsura niya. Audrey, what's wrong? Bakit ka malungkot? Dahil na naman ba sa mama mo? Napanguso ako. Landers, please don't mind me and have fun with them. I don't want to share my bad mood with you and ruin your fun night. Come on. Bahagya niya akong siniko. You know, I could never enjoy myself while seeing you like that. You shouldn't sympathize with me too much. It will only make you feel tired. Malungkot siyang napangiti at ginulo ang buho ko. Don't think that way, please. How can I ever be tired of you? I'm so willing to lend my ears when it comes to you. Magkasama na tayo ng ilang taon. Ano pa bang hindi ko alam sa'yo? Nag-guilty ako nag-iwas ng paningin. Marami. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Gaya na lang ng pag-aasawa ko para sa pera. Well, I don't want to force you to tell me everything. But I also don't want to see you bottle up things you could have let go of instead. Pakiramdam ko ay para akong maiiyak sa comfort niya at lambing ng kanyang boses. I really do need someone to talk right now, but I'm afraid my secrets will be revealed. Pwede bang pasandal na lang ako sandali? Naluluha akong paalam sa kanya. A look of pity flashed in his eyes. Mas lalo pa siyang dumikit sa tabi ko. Sure, anytime you want. Thank you. Pinahinga ko ang ulo ko sa kanyang balikat at ilang beses na suminghap ng hangin. Wala man lumabas na luha sa mga mata ko dahil sa labis kong pagkontrol dito, ay para namang umiiyak ang puso ko. Ang bigat-bigat sa loob na hindi ko magawang ipaliwanag. Landers, naniniwala ka ba na? The more mong pinipigilan ang nararamdaman mo, the more lang tong lalala. I think so too. Why? Because that's what I've been feeling for a year now. No matter how I suppressed it, no matter how I faked it and played pretend, na kahit sarili ko iniloloko ko na ng paulit-ulit, it's just not working. I fell in love with Zach the moment I saw him at the altar. That's the truth and I don't want to face. With his looks, demeanor, and wealth, sino hindi iibig sa kanya? Manhid lang ang hindi makakaramdam ng ganito sa kanya. Especially the first time we had sex together. It's like I'm playing with fire, and I was so fascinated that I let myself burn. So you're in love? Landers whispered. Narinig ko ang paglunok niya at paggaspang ng kanyang boses. Do I know him? Maybe. I mean, who doesn't know a billionaire surnamed Saavedra? Is he the one hurting you now? Is that why you're feeling bad? Yes. Then, forget about him. I wish I could. Why not? Napaintag ako nang kunin niya magkabila akong pisngi at masugid akong pinaharap sa mukha niya. If you want it hard enough, you can. Malungkot akong napatawa. It's complicated, Landers. Everything is complicated between us. Una, hindi ko mapipigilan ang puso ko tumibok para sa kanya. At pangalawa, wala akong karapatang makipaghiwalay sa kanya para kalimutan siya. Gayong siyang may hawak sa kasal namin. Mas nilapit niya mukha ko sa kanya at determinado ng pinakatitigan ng mga mata ko. I'll help you. I will help you with every means I can so as not to see you like this.
Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at salapit ang mukha namin sa isa't isa. Why? Why would you do that for me? Isn't it obvious how much I cared about you? What? Audrey, why aren't you taking hints? I like you. What do you think you're doing? Isang malaki at pamilyar na boses ang nangibabaw sa lugar. Kagad ako nanigas sa pagkagulat. Ganoon na lang panlalaki ng mga mata ko at kinakabahang napalingon sa aking likuran. Hindi nga ako nilinlang ng aking pandinig. Nakikita ko si Zack na nakatayo sa kalapitan. Suot-suot ang kanyang suit kaninang umaga at ganoon din ang itsura niya gaya sa nakita ko sa larawan. Napatayo ako sa gulat. What are you doing here? Hindi ba't kasama niya lang si Marian kanina? How can he be here at this moment? No, how did he even know that I'm here? Naglingalinga ako ng paningin at nakita si Faye sa kanilang likuran. Nagtatago. Nakagat ko ang ibaba kong labi. I thought he's already asleep. Talagang nagsumbong pa siya kay Zack. But did he really leave Marian just to get here? Is he for real? Gulong-gulo ako nakatitig kay Zack. Habang siya naman ay nag-aapoy sa galit akong tinitignan, at paminsan ang lumalandas ang paningin kay Landers sa aking likuran. Who are you? Pagtatanong ni Landers na umabante para itago ako sa kanyang likuran. Mariin ako napapikit. Ano ba talagang ginagawa niya rito? Walang nakakaalam na mag-asawa kaming dalawa. Audrey. Maotoridad akong tinawag ni Zack. Come here. Sunod-sunod akong napalunok. Napamulagat ng mga mata sa kaba. Akma na sana kung hahakbang nang harangin ako ng likuran ni Landers. What the fuck, man? Sino sa tingin mong inuutusan mo? Kiit niya pa. What did you say? Napalinga-linga ako ng paningin sa paligid at nataranta ng makitang naagaw namin ang atensyon ng mga staff. Humina rin ang tunog ng music at nangingibabaw ang mga boses nilang dalawa. Sino ka para magsalita ng ganyan kay Audrey? Ayos-ayusin mo ang tono ng pananalita mo. Are you even invited here? Who the hell let you in? Landers, do you really need to know who am I? I have far more right to call my wife however I want that you do. Huminto ang paghinga ko sa binitawang salita ni Zack. No, dali-dali kong tinulak si Landers para makadaan at lumapit kay Zack. Shut up! Mahigpit kong pinisil ang kanyang braso at magkasalubungang kilay siyang tiningala. Subalit wala ring sinsamang titig niya sa akin. Masinigit niya ako papalapit sa kanya. What the fuck are you doing with him? Madiing tanong niya sa akin, ramdam ko ang galit. Mas nagsalubong ang kilay ko, nilalabanan ang titig niya. Whatever do you mean? He frowned even more at hinila ko. Let's go home. I know, stop pulling me so hard. Sasama naman ako pero plano niya pa yatang kalad ka rin. Nakakahiya sa mga nakakakita. Audrey, where are you going? Hinila ni Landers ang isa kong braso mula sa likuran dahilan upang mapahinto ako sa paglalakad. Ganoon din si Zack. Natataranta ko siyang nilingon at pilit binawi ang braso kong hawak niya. Landers, I will explain to you the next time we meet. Let go of my wife. Zack's voice echoed like a thunder that shocked everyone, even me. Halo-halong emosyon ko siyang nilingon. Zack, shut up! Subalit ang madilim niyang paningin ay nakatingin kay Landers na para bang handa siyang saktan ito kahit anong oras. Mas sumigpit pang pagkakahawak niya sa braso ko, saka parasahan akong hinila dahilan upang mabitawan naman ako ni Landers sa kabilang braso. Nasubsob ang mukha ko sa dibdib niya na mas lalo pa nagpabugso ng damdamin. Why is he making a scene? Kung wala na siyang pake sa reputasyon niya, pues ako meron. What the hell, man? Who are you calling your wife here? Pagkukuluhan subalit sarkastikong tanong ni Landers at narinig ko pang pasinghal niyang pagtawa. If you're drunk, don't drag Audrey with you. Do you even know who she is? You let her go. Huh? He chuckled horrifyingly. Of course, I know who she is.
She's my wife, and I am her husband. Halos lumuwal ang mga mata ko sa gulat. Narinig ko ang mga pagsinghap ng hangin ng mga taong nakapalibot sa amin. Tuluyan na nga namatay ang music at halos lahat ang nasa loob ng bar ay nasa amin ng atensyon. Hinihingal sa sobrang bilis ng paghinga kong tiningala sa Zach. Our privacy. Why is he revealing our secret? Why is he making scandal over nothing? Audrey. Nagtatanong ang boses ni Landers na tinawag ang aking pangalan. Mariin akong napapikit at pinigilan ang aking hininga. Pinilit kong umiti ng malaki sa kanilang lahat na animoy natatawa sa nangyayari. Please, I'm sorry for this. My cousin is just drunk and spitting nonsense. Please pardon us, I need to take him home. Walang ano-ano kong hinila paalis sa crowd sa Zach. Nang makarating sa parking lot ay saka ko siya binitawan at napabulala siyang hinarap. Anong kagaguhan yun, Zach? Nag-iisip ka ba? Subalit hindi na naalis sa mukha niya ang pagiging madilim nito at mas galit pa sa akin. Fuck it, Audrey. You're kissing a guy behind my back even if there's no camera. Talaga bang ginagago mo ko? Ano? Hindi makapaniwala kung nakipagtaasan ng boses sa kanya. Nakikipaghalikan ka sa iba na walang kamera. Bulag ka ba o ano? No, you're denying it. He snorted in disbelief. Do you really take me for a fool, Audrey? Is that how you see me? Napakabilis ang pagtibok ng puso ko sa sobrang sama ng loob. But then what? Nakikita mo ba ako bilang malandi na ginawa talaga yung bintang mo sa akin? Nagtiimbagang siya. Damn it, if that wasn't the case. What in the goddamn world are you doing in a bar with him late at night? Isn't it as clear as a day that you sneaked out to secretly flirt with him? Sarkastiko siyang napaasig. What? You enjoyed those kissing scenes you're making with him that you can no longer wait for another take? Napaawang ang labi ko ng labis na mainsulto sa binitawan niyang salita. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko at alam kong unti-unti na itong namumula kung kaya't napaiwas ako ng paningin para pigilan ang namumuong luha. Sandali ay hindi ko malaman ang sasabihin dahilan upang manaigang katahimikan. Hindi ko alam kung saan siya nakakakuha ng lakas ng loob para pumuwelta ng ganito sa akin. The last time I checked, he's also flirting with another woman. Sa isiping yon ay peke ako natawa. Saka nagkaroon ng lakas ng loob siyang tinitigan muli na masama. Seriously? Ano nga bang pakialam mo sa buhay ko kung ganun man ang ginagawa ko behind your back? Sarkastiko akong umisi. Bakit? Pinapakailaman din ba kita? May narinig ka bang salita sa akin tungkol sa pagkikita niyo ni Marian? His eyes widened. Napakurap siya at bumuka ang kanyang bibig subalit walang salita ang lumabas. Hindi ba't kagagaling mo lang din kay Marian? Talagang iniwan mo pa siya para lang gumawa ng iskandalo dito? Dagdag ko pa at napailing. Total, wala ka namang pakialam kung masirang pangalan ko sa publiko. Pwede bang gawan mo na rin ako ng pabor at huwag ka nalang mangialam sa buhay ko? We have a contract. Tinangka niya akong hawakan na mabilis ko ring inilagan. Mabilis na tumataas baba ang dibdib niya. So what?